Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay September 11, 2023 at alas 5:12 ng madaling araw. Uulitin ko, ngayon ay September 11, 2023 at 5:12 AM. Okay, una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu Santo at ang inang lupa. Okay. Sa umagang ito, mga kababayan, mga kapatid ko, bilang abang lingkod na sabihin natin na inatasan, sinugo, ginagawa po ng abot kung makakaya ang lahat. Ngunit subalit datapwat ang lahat ng mga bagay na ito, lahat tayo ay sinubok. Alam natin na kaliwat kanan na ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng buong mundo. Nakakalungkot lang sapagkat ang tinuringang bayang pinili ng Diyos para sa akin, no, ay pinaka-worst, ulitin ko, pinaka-worst na may pananampalataya. Bakit? Huwag kayong magagalit sa akin, ngunit real talk lang tayo. Bakit ko nasabi na ang Pilipinas ang may pinaka-worst ng pananampalataya? Sapagkat halos sa karamihan ay ang sarili ang itinataas, sa halip na ang nagsugo ang itataas. Ngunit dahil maraming tao ang pinapalagay ang mga sarili na ako ay si ako nga. No? Kaya mas lalong nalagay sa alanganin ang ating bansa. Okay, meron akong gustong ibabahagi sa inyo, no? Nasa inyo ito, kung paniniwalaan ninyo, ngunit subalit datapwat. Ito lang ang aking mahahabilin sa lahat at ito ay pinaminsahe sa akin sa madaling araw na ito. Okay? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi ako basta-basta mag-FB Live, hindi ako basta-basta, lalo na pagdating ng sharings ng Bible, dahil hindi naman ako nag-aaral ng Bible. Ngunit subalit datapat, kapag ito ang ipadikta niya na ito ang sasabihin, ay ito po ang sasabihin ko na naayon o nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi ako maaaring magdagdag, hindi ako maaaring magbawas. At ito po ay makikita sa Isaiah chapter 59 verse 15. Okay, Isaiah chapter 59 verse 18. Ito ay may pamagat na humanda si Yahweh para iligtas ang kanyang bayan. No, alam natin na kaliwat kanan na ang nangyayaring mga dilubyo sa kuna, mga gera doon, kagutom sa iba't ibang panig ng buong mundo. No? Pasalamat tayo dito sa Pilipinas dahil hindi pa, no, nangyayari masyado yung katulad na nangyari sa ibang bansa. Babasahin ko ito para sa inyong lahat at magsipaghanda ang lahat. Okay? Ako, ito lang masasabi ko. Pinagkalooban man ako ng isang bagay, ngunit katulad ng mga sinasabi ko, hindi ko maaaring pangunahan ang panukala ng kataas-taasan. Dahil ang abang niya manding lingkod ay sumusunod sa panukala, no, ng ating Panginoon. Ako'y nalulungkot sapagkat marami pa rin, no? Marami pa rin ang nangingibabaw ang material na bagay. Katulad ng sinasabi ni Apolinario Mabini, marami ang nagsasabing mahal daw nila ang kanilang bayan. Ngunit kung aralin mo ang kanilang mga salita at ang kanilang mga kilos, ang kanila lamang sariling interes ang kanilang nanais. Babasahin ko na, Isaiah chapter 59 verse 15. Nang nakita ni Yahweh na wala ng katarungan, siya ay nalungkot. Number 16, nakita niya na wala kahit isang magmamalasakit sa mga api. No? Usually, ito yung nangyari sa atin ngayon, sa kasalukuyan. Kaya, marami, no? Ito'y katotohanan lamang. Maging sa mga
kabundukan, no? Nananahimik sila doon. Bigla na lang palalayasin dahil sa mga sakim, ganid, no? Ganid sa kapangyarihan at ganid sa kayamanan. Dahil dito'y gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang sila'y iligtas at siya'y magtatagumpay. Ang suot niya sa dibdib ay baluti ng katwiran. Okay. Alam niyo mga kapatid, hindi ko itinataas ang aking sarili. Ito yung sinasabi ko ng aba ninyong lingkod, hindi maaaring magbawas, magdagdag, maggawa ng sariling panukala kung hindi panukala ng Diyos ang sinusunod ko. Kasi kung ako lamang ang masusunod sa aking sarili, bakit pa ako magpakahirap sa mga taong kahit malasakitan mo na, kahit gawan mo pa ng mabuti, ikaw pa rin ang masama sa kanila. At sa kanyang ulo naman ang helmet ng kaligtasan. Maraming nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay, ano? Lalo na, ginagamit din ang salita ng Panginoon. Pero kung talagang aralin mo lahat, kayo na ho ang bahalang maghusga, no? Paghihiganti ang kanyang kasuutan at puot naman ang kanyang balabal. Ito yung mga sinasabi ko sa mga kapatid. Kaya, kung napapansin ninyo, kapag nagsasalita ako, masakit kasi hindi po ugali na inyong abang lingkod ang magpuri ng mga bagay na hindi nararapat. Ngunit ang pananalita ay ayon sa salita ng banal ng kasulatan. Ito lamang ay aking ginagampanan. Ang katawang lupa ng inyong abang lingkod ay ginagamit. Paparusahan niya ang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa. Marami na akong na-encounter sa mga bagay na ito. Lalo na pag ginahamon ang inyong abang lingkod pagdating ng mga espiritual. Wala naman akong ibang sasabihin kung hindi ang Diyos na ang bahala. Dahil anuman ang authority na ipinagkaloob niya, wala sa authority ko ang pumatay ng tao. Kaya minsan, kapag nakikita ninyo na umiiyak na si Lidimin sa pag-FB, talaga lang naman, no, yung bang iiyak mo na lang kasi nasa kanyang paghihiganti, no? Kahit ang nasa malalayong lugar ay kanyang gagantihan. Kaya katatakutan siya ng mga taga-kanluran at dadakilain sa dakong silangan. Darating si Yahweh tulad ng malakas na agos ng tubig. Mga kapatid, hindi niyo ba napapansin kung bumaha sa iba't ibang panig ng buong mundo? No, kahit dito sa atin, talaga lang naman, kaya walang magagawa ang tao. No? Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Zion upang tubusin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na nagsisisi sa kanilang kasalanan. No? Ito yung sinasabi ko mga kapatid. Walang ibang nais ang Panginoon na makita sa atin, kundi ang magsisi, no? Magpakumbaba, huwag itaas ang ating mga sarili. Yung biyaya, nanindig ang balahibo ko, hirawunday ilasad, yarawunday ilavura. Nanindig ang balahibo ko. Itong mga kayamanan na pinagkaguluhan, no? Lalo na sa ating bansa, walang ibang nais ang Diyos na makita, kundi ang magpakumbaba, no? Kaya nga, lahat ng may tuhod ay luluhod sa Kanya. Siyabi ng ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Zion upang tubusin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na nagsisi sa kanilang kasalanan. Ito ang aking kasunduan. Tingnan ninyo, may kasunduan. Kaya mahalaga ang kasunduan. Ito ang kasunduan sa inyo. Sabi ni Yahweh, ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumasa inyo magpakailanman. Mula ngayon, ay susundin ninyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salinlahi na sumunod sa akin at buong panahong darating. Kaya mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung bakit sinasabi ko o talagang kinukurik natin, no? Na yung sasabihin na ang mga biyaya ay para lang sa mga may hirap, mali. Ito ay para sa mga sumusunod sa kanyang kalooban. Okay?
At basahin ninyo si Isaiah chapter 61 verse 1, no? Basahin ninyo yan kasi kung ako ang magbasa, napakataas na. Isa lang ang ibig iparating sa atin ng Diyos, no? Magsipaghanda ang lahat dahil alam ko maraming nanalangin, ngunit hindi lahat ng nanalangin ay diringgin ng Diyos, no? Kasi may mga panalangin na mga mapangimbabaw, no? Ipagpaumanin ninyo, hindi ko kayo ginajudge. Actually, ito talaga ang mensahe ngayon, no? Ito talaga ang mensahe, pinaminsahe. Sabi ko nga sa inyo, kaya nakita niyo, nagpawis-pawis ba ako? Sarap ng exercise ko. Pag bumulong yan na ito ang iminsahe, yan ang iminsahe. Marami ho ngayon ang nagkukunwari ng mga banal, mga makadiyos, pero higit sa lahat yung dito, ang Diyos kasi nakakasiyasat nakasisiyasat. Marami, no, ang mga mapangimbabaw na mananampalataya sa pagkakataon na ito. So, how much more pa, no? Kung dumating ang panahon, no? Kasi ang nakapropesiya ay nakapropesiya. Ang aba ninyong lingkod, kasama ng mga taong nagmalasakit sa inyong abang lingkod, ginawa ko ng abot ng aking makakaya. Ako ay sumusunod lang din, no, sa panukala ng Diyos. Kasi yung ginagawa ng aban ninyong lingkod para i-remind ang mga tao, no? Ngunit sa aking pag-iikot, sa aking pagsasalamuha, no? Kaya ang sabi ko sa inyo, marami ang lilinisin. Ito ay may kinalaman sa mga leader ng simbahan at mismo ang simbahan. Yung sasabihin nila na ang gobyerno ay lilinisin, hindi lang po ang hanay ng gobyerno, no? Maging ang mga namumuno o leader ng simbahan, ang mga sikta ng simbahan, marami hong lilinisin. Ito pa, paalala ko sa inyo, maging ang mga gumaganap ng espiritual, marami pong lilinisin. Dahil sa pamamagitan ng kaloob, ng karunungan pansalibutan at kapangyarihang sanlibutan, ito po karamihan, no, ay ginamit sa sariling interes lamang, no? Ginamit nila ito. Ito yung mga paalala ko sa lahat ng ating mga kapatiran, no? Lalo na doon sa mga gumaganap, mag-ingat kayo sapagkat yung inatang sa atin ay yun din ang sukatan sa atin. Dahil kapag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano tayo mapagkatiwalaan sa malaking bagay? Marami ho ang nag-abuso sa ipinagkaloob ng karunungan at kapangyarihan sa kanila. Marami ang nag-abuso, no? Sa halip na ang sinugo ang itataas, ang kanilang mga sarili, ang kanilang itinataas, ako ay si ako nga, no? Kaya nakakalungkot, kaya sa pagkakataon na ito, September ngayon, October, November, December, abangan na lang natin kung ano ang gagawin ng Diyos sa atin. Ang tanging masasabi ko lang at mahabilin sa inyo, lalo na sa mga kapatiran natin na sa kabundukan, wag ho ninyong ipagbili ang inyong mga lupain, no? Kasi isipin nyo na lang, mabuti pa dyan sa mga kabundukan dahil pwede kayo magtanim. Pag ibininta ninyo yan, saan pa kayo magtatanim, no? Kaya nga sa kuko ng agila, nawa tayo ay makalaya. Sarili nating lupa, alipin ng mga banyaga. Marami na ho akong natatanggap na mga report, no? Nanindig talagang balahibo ko. Alam niyo kung bakit? Ipinakita ng kataas-taasan, no? Kung ano ang nangyari sa ibang bansa, mark my word, I am not a God, hindi ako Diyos. Pero yun ang pinaminsahe niya. Kailangan mangyari yan upang ang lahat ng mga nagmamataas ay magpakumbaba. At iisa lang ang Diyos ang dapat nating sambahin. Yun yung creator natin. Okay? Marami kasi nagtalo-tali ngayon. Anong pangalan ng Diyos? Sino ang tunay na Diyos? Ito yung mga kaguluhan ng mga espiritual. No? Ano ba talaga ang tamang relihiyon? Kung sa bagay lahat yan nakapropesya. Pero gusto ko lang i-remind sa inyo, tayo ay huhukman ayon sa ating mga ginawa. Ano man ang religion mo, ano man ang sikta mo, no? Hindi naman kasi yun ang makakaligtas kung hindi ayon sa ating mga ginawa. Doon tayo huhukuman. Kaya sa umagang ito,
no? Para doon sa mga nakaramdam, kasi ito yung pinaabot ng Diyos. Marami ang nakaramdam ngayon ng pang-aapi na walang hindi nakamit ang tamang katarungan. Huwag kayong mag-alala dahil anuman ang ipinagkait sa inyo ng inyong kapwa, ang Diyos ang maghihiganti sa lahat, no? Ito yung pinarating niya sa akin, ito yung mensahe na ibinigay niya sa akin. Kung tungkol naman doon sa may kinalaman sa aming ginagawa, katulad ng sinasabi ko, ano man ang ipinagkaloob sa inyong abang lingkod, ang panukala pa rin ng Diyos ang aking sinusunod. Ako'y nag-ikot, nakiramdam, nagmasid, sumubok sa mga tao, ngunit 4 pa lang ang taong nakitaan ko na pwedeng pagkatiwalaan. Ito 40% pa, no? So paano i-handle, no? Ang biyaya ng Diyos, no? Iilan lang, no? Hindi pa nga umabot ng 50-50, 40 pa nga lang 40% pa lang no? So, nakakalungkot. Kasi, marami, no? Marami akong nakita na ako, no? Kahit sa mga hanin ng mga espiritual, no? Hindi lang sa mga grupo ng simbahan. Mismo nga sa loob ng simbahan, nag-aaway-away ang mga leader ng simbahan, no? So, itong mga pangyayari na ito, lilinisin ng Panginoon, no? Meron pa siyang binigay na mensahe. Alam niyo ba yung mga vlog ko nung nakaraan, no? Na meron isang malaking grupo o malaking sikta, kilalang leader ng simbahan, ang malalagay sa iskandalo, no? Actually, 2 na po yan, kung sino nakakaalam. Okay? Sa ngayon, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, mas mabuti pang magtanim ng kamuting kahoy. Pakiusap ko lang sa mga kababayan natin na may mga lupain sa kabundukan, huwag ninyong ipagbili ang inyong mga lupain. No? Dahil malaki ho ang magiging kapakinabangan yan oras ng kagutom. No? So, itong mga bagay, talagang gano'n, no? Lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sisalain pa. Mamaya sisikapin ng aba ninyong lingkod, no? Yung tungkol sa pulang tela, ipagpaumanhin talaga dahil hindi ko talaga kakayanin ng aking trabaho, no? Sapagkat itong Metro Maynila, ito, pinakita na naman niya, inano na naman niya, kung ano ang nangyari sa China, mark my word, mas higit pa ang mangyayari dito sa Metro Maynila. Yan ay sinasabi ko hindi para magpanik kayo, no? Kung hindi makapaghanda, alalahanin ninyo ang pagpapaalala ko sa inyo ay libre. Hindi ako nangungulikta ng abuloy sa inyo. Hindi ako katulad ng iba, no? Hindi ako katulad ng iba na pagkatapos magbahagi ng salita ng Diyos, mangungulikta, no? Ipagpaumanhin, ha? Kasi yan talaga ang pinaano ngayon. Bakit? Lalo na itong Metro Maynila, lilinisin ho talaga ito. At gusto ko lang i-remind sa inyo na libre naman ang pagngangawa-ngawa ko sa inyo dahil ito ang pinaminsahe Alalahanin ninyo sa panahon ni Noe, no? Siya ay ano bang tawag nun? Siya ay kinutya dahil just imagine 40 years, no? 40 days, 40 years. No? Kinukutya siya dahil nababaliw na siya doon sa sinabi niyang gagawa tayo ng arka kasi ganito, may daluyong, no? Ngunit siya ay pinagtawanan, no? So, sa aking mensahe ngayon, bahala na rin kayo kung magtawa kayo. Pero Metro Maynila, magsipaghanda ang lahat, no? Sabi ko sa inyo, para sa akin, nararapat lamang na mangyari upang sa pamamagitan ng pangyayaring yan, no? Iisa lang ang Diyos ang tatawagin natin, no? Nawa ang espiritu ng kapayapaan o ang katotohanan, ang katwiran, ang kapayapaan ay sumasa atin. Katulad ng sinasabi ko, sa lahat ng mangyayari, no? Nawa maghari pa rin ang pag-ibig sa bawat isa. Sapagkat nakalagay yan dyan ano ba ang pinakadakilang utos ng Panginoon? Pananampalataya, pag-asa o pag-ibig? Ano kaya ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ng tao sa Diyos? Kapighatian ba? Kabiguan? Kamatayan? So lahat ng tao ay magsipaghanda.
yung nangyari sa ibang bansa, ito ay hindi ko pinapanalangin sa atin. Ngunit kailangan siyang matupad. No? Kasi magiging sinungaling ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan kung hindi ito mangyayari. No? Kasi ang propesiya ay nakapropesiya. No? At nanindig talagang balahibo ko. Kanina pa, no? Ito'y pinahayag ko sa inyo. Grabe ang panindig ng balahibo ko. So, lalo na yun, nakarinig ako ng tinig, no? Sa kalangitan. Yarawon tay ila, fura iyakan, gira, santay ila. Nagapanindig ang balahibo ko, guys, no? Na nagsasalita ako. Nagapanindig ang balahibo ko sapagkat ramdam ko yung pinaminsahe niya. Kaya, gugustuhin ko man, no? Yung tungkol sa mga kapirahan porsyon, no? Talagang nakita ko pa rin, no? Na ang mga tao ay nandoon pa rin, no? Ang iba ay talagang mapangimbabaw. Sobrang mapangimbabaw, no? Kunwari may malasakit sa bayan, pero wag ka. Pag-aralin mo talaga ang kanilang mga salita at kilos, sarili lamang nilang interes ang kanilang mga ninanais. So, napakaliwanag yan. Sorry ha, maaga akong nag-FB Live kasi yun kasi ang pinaparating sa atin, no? Ulitin ko, basahin ninyo sa Isaiah chapter 59, no? Verse 15, and then sunod-sunod yan, 60, 61, no? Basahin ninyo ang Isaiah. Dahil yan po ang pinaminsahe sa umagang ito at sa araw na ito. At may minsahe ako sa lahat ng mga taong nangutya, nanlibak, nanira, nang husga sa akin, ipagpaumanhin ninyo. Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang siyang gaganti sa inyo sa lahat. No? Lalo na doon sa mga tao na pinagkatiwalaan ko, ngunit subalit datapwat. Nangingibabaw pa rin ang mga material na bagay. No? Kasi alam nyo, yun ang sinasabi, lahat ng pinili ay pipilitan, lahat ng sinala ay sasalain pa. Magsipaghanda dahil ang pinakamalaking gira na mangyayari sa atin, ayan ang kagutom. Nasa propesiya yan, nasa Book of Revelation yan. Magkaroon ng kagutom sa buong mundo na kailanman ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng buong mundo mula nang ito ay likhain. Nasa Book of Revelation yan. Yun ang totoong gera, no? Kaya, iusap ko sa lahat, magtanim, at huwag ninyong ipagbinta ang inyong mga lupain, no? Lalo na doon sa mga foreigner, no? So, meron akong ito diritsahan na. Diyan sa Mindanao, merong area dyan na merong gusto nilang gibain, sirain, no? Ginawa na nila lahat, ipakulong, siniraan, binantaan ng buhay ang isa nating keeper dyan. Pero, nagpasalamat ako dahil ang keeper na ito ay lahat ay tiniis. Kaya tumawag siya sa akin nung nakaraan. Hanggang kanyang kamatayan ay mamamatay siyang tapat sa ating Panginoon. Nakakaiyak. No? Ngunit yung mga tao na kanyang ipinagtanggol, no? Ayun pa talaga yung ibang nanghamak dahil lamang sa pera, no? Kaya tama si Tatay Pio, no? Sa panahon ngayon, ang magiging timbangan nating lahat ay pera, no? At alalahanin natin, kapag pera ang laging nasa utak ng tao, that is the root of the devil, no? Kaya kayang ipahamak ang sinuman sa ngalan ng pera, no? Pera, walang hanggang pera, no? So, mag-ingat ang bawat isa at ipanalangin, manalangin ng taimtim na ang ating mga sarili ay hindi tayo o makayanan natin ang lahat ng pagsubok, no? Ngunit bago pa man yan, hindi naman ang Diyos natin ay lalo na doon sa kanyang mga naatasan, no? Ang mga sumusunod lamang ng kanyang kalooban ang maliligtas sa oras ng panahon o sa takdang panahon na yan. Kaya, pakiusap ko sa lahat, magdasal na may kaakibat na aksyon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mula sa umagang ito, sa araw na ito, pakiramdaman ninyo, nanindig ang balahibo ko, irawon, ilatay, sid, itay, kin, ay irawon, tay, il, kudidasay, wishiri, irawon, tay, ira.
pakiramdaman, nanindig talagang balahibo ko. Pakiramdaman ninyo ang ating kalangitan, ang ating paligid. Marami kayo mismo, marami kayong masasaksihan na mga pangyayari na baka buong buhay ninyo ay first time ninyong makasaksi ng mga bagay, no? Na mga gilalas at kakilakilabot, no? Ingat ang bawat isa sapagkat alalahanin natin ang Panginoong Hesus ay babalik siya katulad ng isang magnanakaw kaya walang nakakaalam. Kaya get ready always. Pero mula sa umagang ito, makiramdam kayo. Maging ang karagatan, kailaliman ng karagatan ay may mga iba't ibang mga nilalang na yan ay maglilitawan, no? Maraming mga uri ng mga hayop, mga insekto, no? Ang maglilitawan, no? Actually saan ba yung nakita ko na sabi nga nila history repeats itself dahil nakalimutan ko yung nakita ko nung isang araw, no? Na talaga lang naman kahit yung mga pananim sinira, no, ng mga insekto kaya wala silang makain, no? Nahirapan sila. So maging handa ang lahat at magandang umaga. Good morning, Ma'am Didimim, kay Ma'am Marciang Maghanoy, kay Ma'am Almera Galvez Garunita, kay Ma'am Karina Guevara, kay Ma'am Luisa Resurrection. Gandang liwanag po pong umaga. So maraming salamat. Sino pa bang hindi ko nabati dito, no? Sa lahat ng mga nanood. Magandang umaga at sa umagang ito, sa araw na ito, inaantabayanan ko, no? Ako'y sa totoo lang naiiyak ako sapagkat ang Diyos kasi ay hindi nagkulang sa tao eh. Hindi siya nagkulang. Ngunit itong mga nangyayari sa atin, sa ating paligid, ang tao pa rin ang gumawa nito. Resulta ito ng mga tao, no? Dahil sa pagkaganid sa salapi at ganid sa kapangyarihan. Ito, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ako Diyos. Isang malaking tao sa Malacanang. Magbilang kayo mula sa araw na ito. Isang malaking tao. Dati at kasalukuyan, maririnig ninyo ng buong mundo ang alingaw-ngaw, no? Ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. Hamak man o dakila, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang maghahayag sa lahat ng bagay dahil lahat ng kasamaan ng tao ay may hangganan. Nanindig talagang balahibo ko. Dati at kasalukuyang matataas na mga tao na nasa Malacanang. Mark my word. Yan ay ilalantad ang buong katotohanan, no? Dati at kasalukuyan, no? Na nasa Malacanang. Tingnan natin ngayon, matira matibay. Alam nyo, sa totoo lang, walang lihim na hindi nabubunyag. Sa kalihulihang panahon, yan ang sinasabi ko. Kung ano ang mali, siyang mali, panong tama at tama. Katulad ng sinabi ko, sa kasalukuyan nating mga sitwasyon na damay ang buong mundo. Dalawa lang, no? Dalawa lang ang kailangan nito. Ang dalawang ito ay kailangan magpatawaran. Yun po ang magtatanggal ng sumpa sa lahat ng bagay na kayamanan na pinagkaguluhan, mga ugat ng pinag-usapang kayamanan. Kailangan yan ay magpatawaran, kaya nga kailangan balance, no? The negative and the positive. One of the top secrecy ay yung buong puso, kaluluwa ang matanggap ang katotohanan at magpatawaran. Hanggat hindi magpatawaran ang dalawang nilalang na yan, ang dalawa na yan, no? Hanggat hindi yan magpatawaran at magkaisa, sad to say, I'm sorry, no? Kasi ang susi ng lahat pag-ibig, oo, pag-ibig, pero yung pag-ibig na hindi mapangimbabaw at hindi mapagkunwari.
Dahil ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay nagtutuwid ng kamalian. Hindi para konsentihin at ipahamak at lalong magiging masama ang kapwa mo nilalang. Yan ang tunay na pag-ibig. Kaya itong sinasabi ko, ang matandang agila at ang baby lion, kailangan magtagpo yan upang ang kapatawaran sa bawat isa ay maibigay sa bawat isa para makalaya tayo lahat-lahat. Maraming nagiging proud sa pagiging agila, pero ang tunay na kalihim-lihiman ng kahulugan ng agila ay hindi nauunawaan. Okay? One of the top secret, lock secrecy. Kaya ako'y nalulungkot sa mga tao na ang kuko ng agila ay nakabaon sa kanilang liig at sila ay nakatanikala, no? Ito yung mga taong sa halip na ang nagsugo ang pupurihin at sa halip na ang nagsugo ang itataas, ang mga sinugo ang kanilang itinataas at halos sambahin, no? Kaya nawa ang espiritu ng katotohanan at katwiran at katotohanan ay sumasa atin lahat upang tayo ay lubos na makalaya. Isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Dalangin ko na ang bawat pagsubok sa ating mga buhay makakayanan ng bawat isa sa atin. Yarawon tay ila fula iyara santay ku iyala la irawon tay ki yisinam mola hirlakadan laksijade idai sija iya kaiti na shina irawon tay ira kan haya yasinjina won tay ida iya yarawon tay la furakan tay iya kanay. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig. Elemento ng apoy, elemento ng tubig, elemento ng hangin at elemento ng lupa. Maraming salamat sa apat na direksyon ng buong daigdig. North, East, West, South. Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-ingat, 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 mag-ingat. Maraming salamat sa lahat ng mga kapatirang sumusuporta sa akin, tumutulong sa akin. Ang team ng August 17 dyan sa may Pulilio, Quezon. Maraming salamat kay Inang Nini Lamataw Lios. Maraming salamat sa lahat ng kapatiran ng mga Rizalista kay Lumang Laan Laser. Maraming salamat sa tunay na sultanit ng Sulu Sabah, no? Abangan nyo yan. Ako mismo ang maghahayag according to the system, no? Natatawa na lang ako diyan sa iba, no? Nagpakilalang mga sultanit, mga kingdom, natatawa na lang ako, sorry, no? Maraming salamat magiging sa SDA, Seventh Day Adventist. Thank you so much. Maraming salamat sa Inang Puong Bato sa pamumuno ni Mama Miriam diyan sa may Masbate. Maraming salamat sa mga taong tumutulong, nagtitiwala sa akin. Maraming salamat, no, sa isang tao dyan kay Dragon. Maraming salamat. Hangad ko ang tagumpay mo. Maraming salamat sa walang hanggang patnubay mo sa akin. Maraming salamat, no, kasi ma-ups and downs in my life, nandyan ka. Nakasubaybay sa akin, nagbibigay ng kalakasan sa akin. Dragon, thank you so much. Maging sa Animazola Kingdom, maraming salamat dyan kila Tiger, kila Wolf, no? Anaconda, kay Butterfly, kila Tinkerbell, maraming salamat. At para doon sa minamahal kong kinakapatid, para sa iyo, Butter, hangad ko na mas mapagtagumpayan mo, no? Hindi kita pinabayaan, bagkos ginamit ko lang, no, ang karunungan na ipinagkaloob sa akin ng kataas-taasan. At maraming salamat din kay Doc Ama, no, sapagkat sa kabila ng lahat ng pangyayari, marami akong natutunan. Nagpasalamat ako dahil hindi ako nagpadaig sa material na bagay, no? Ano man ang ipinagkaloob mo sa akin, ginamit ko yon sa parte ng misyon at hindi para sa sarili. Maraming salamat, no, sa nag-iisa, Apo,
the Alpha Power Omega, no? Ang nagpasimula ng lahat at hanggang wakas. Nagpasalamat ako dahil sa walang hanggang kapangyarihan nila. Sila ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang magtatakda sa lahat ng bagay sapagkat sila ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na mapagyari sa lahat ng bagay. Kaya ang tao kahit anuman ang mga pagpaplano, sila pa rin ang magtatakda sa lahat ng bagay. No? So, thank you so much. Kay Ate Fe Olapi, thank you so much, no? Sa iba pa, maraming salamat sa inyo. Ano ba yung mensahe ko nung nakaraan? Isang lugar na kayang burahin dahil sa isang dilubyo. Dito yan sa Pilipinas. No? So, magandang umaga kasi kaya ako nakatingala sa aking bintana sapagkat yung clouds ay kakaiba, no? Merong kakaiba sa clouds, no? Nakikita ko, no? So isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng mga ako na po ang nakikiusap. Ako po ay nagpakumbabang loob sa inyo, nakikiusap at nagsumamo, no? Hingi rin naman ako ng advance na ipagpauman ninyo, ipagpatawad ninyo ang inyong abang lingkod kung mayroon ng pagkukulang. Ngunit, ako na po ang humihingi, no? Nagsusumamo sa mga taong manghuhusga, lalo na sa mga taong manlilibak at naninira. Mag-ingat po kayo dahil ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na nagsugo sa akin, siya ang magbigay ng kaparusahan sa inyo. Okay? Kasi ngayon pa lang, ipinagkakatiwala ko na kayo at itinataas ko na kayong lahat sa Kanya dahil nasa Kanya lahat ang paghihiganti. Ang taong mapagmataas ay Kanyang ibababa at ang mga taong mapagkumbaba, yan ay Kanyang itataas. So magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am Virgin Pilayo, maraming salamat, no? Perang sukatan sa ganid gahaman na tao, pera lang isip, pera ginagamit ni Satan para makipag-invite sa kampo niya. Need fervent prayer at relasyon kay Almighty God. Yes, kapatid. Thank you so much sa inyo, no? Sa lahat ng kapatiran dyan na nasa Cebu, no? Thank you so much sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao. At paalala ko sa lahat na may hawak ng commodities, lahat ng mga bills, lahat ng mga metal, lahat ng klase ng kayamanan na yan, mark my word, yan ay ginagamit lamang upang sukatin ang bawat isa sa atin. At lahat yan ay nothing. Meron kasing sikreto sa bagay na yan. Kung hindi niyo matanggap ang buong katotohanan, wala akong magagawa sa inyo, no? Kasi lahat ay sinusubok, no? Isang bagay lang ang hindi ipinagkaloob sa akin. Ang pumatay ng tao, ang kumitil ng buhay ng tao, yan lang ang bagay na hindi ipinagkaloob sa akin. Kaya ingat ako dyan, no? So maraming salamat. Marvin Collado Montemayor, thank you so much. Ito na yung laptop ko, gagawin ko na, okay? Gracias. Thank you so much and good morning sa inyong lahat.